Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. Ako, umagang-umaga, ito yung nakita kong video ba tungkol kay Congressman Benny Abante. Naging trending si Congressman Benny Abante ngayon kung saan pinapa-lifestyle check na mga GDS, na mga supporters ni VP Sara kasi parang sobrang magara, parang sobrang hambog, parang lumulobo ang kanyang kayamanan. Naku po mga kabibig ha, meron akong nakitang, ewan ko kung ito ay isang totoo or hindi, pero napag-usapan na itong PDAF scam. Naku, PDAF scam pala, ha? Scammer? Hindi naman kabibig. Oy, so, tingnan natin kabibig itong video na ito kung sobra silang makipaglupig kay VP Sara, sobra sila na makareact kay VP Sara, notice of this allowance ay nasa COA, pero sila, kumusta na? Kumusta na ang kanilang certification lang? Ito kabibig ha, manood tayo ng isang video na kung saan sisiga-siga talaga yung mata mo. Maluwa-luwa yung mga mata mo sa impormasyon na nakalap ko. Ito kabibig ha, manood tayo mga kabibig. Ito na, nako. Kanyang paglilingkod sa bansa o kung sinong distrito ang sinasakupan ng matandang to. Tinawag niya na entitled Brat Marlon. At lagi nilang kine-question magkano yung million niya na 125. 125. Noong 2023 pa to Sa paghahanap ko ng baho dito sa matandang Benny Abante na to, Marlon. Nakita natin na ito pala ay nasangkot sa PDAF scam kaya. na 189 million naman ang kinasasangkutan. Wow, mas malaking di hamak yan sa 125 na hinahanap mo, Manong. Naginamit niya, tatang. Naginamit niya, Marlon, sa mga pagpa-fund ng mga fake NGOs. Fake NGOs. Pinafunding niya ang mga fake NGOs, mga ghost NGOs. So it means gawa-gawa para makakurakot ng pera, Manong. Para lang merong pang bridge, pang Mercedes-Benz, pang relo. Nako, makakarma-karma ka dyan. Mahiya ka naman sa sarili mo, Odong. Foundation na owned by his pastor naman. Alam mo ba, yung mga sa halagang yan, Marlon, di ba may nabibigyan ng mga ayuda, ng mga assistance, yung mga pinamigay niyang yon unknown persons and unlocated. So, unknown person and unlocated. So it means walang recipient, gawa-gawa ng mga pangalan, gawa-gawa ng resibo, gawa-gawa ng kung anong magic meron itong si Congressman Benny Abante. Kung totoo man ito, sangkot sa PDAF scam, 189 million. Ang tanong, question ba ito? Nasampahan ba ito ng kaso? Pero pag mag-scrutinize kay VP Sara, parang very demure, very angelic, very cutesy, very tanda. saan napunta ang pera? Oo. Bakit may ginastos pero walang recipient? Totoo. Tama, napaka-ipokrito, no? 189. Kung magtanong ka, wagas, ikaw naman pala may ganyang issue na hindi maipaliwanag at mas malaki pang hindi yamak. Kung ikukumpara ang 189 million sa 125 million pesos, malayong di hamak. Yan, ito ay base naman sa isang article na aking nakita online about him. So, how true this is na hanggang ngayon ay hindi pa ito close, titingnan natin. Pam, hindi lang yan Itong mga taong to, itong mga buhayan to, may mga axe to grind to kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil karamihan ngayon ng miyembro ng WAD Committee ay mga nasangkot kung hindi man sila yung mga kamag-anak nila sa narcolis na inilabas ng Pangulong Rodrigo Duterte noong kasagsagan ng giyera laban sa droga. So meron silang panahon ngayon na para gumanti at posible, hindi ko sinasabing totoo agad posible na ang nagdidikta sa kanila maliban yung Panginoon nila sa Kongreso at sa Palasyo ng Malacanang, ang nagdidikta rin sa kanila at nagpopondo ay ang sindikato mismo ng droga. Walang iba kundi ang mafia. Hala, ganun ba mga kabibig? So eto sinerch ko kabibig kung
Meron bang ano yan? Totoo ba ito? O, itong kabibig ha. I-share ko sa inyo yung nakita ko. Sinearch ko talaga kung totoo ba yan or hindi. So, sinearch ko sa Facebook, sa Google, at ito ang lumabas. Ito. Commission on Audit has already investigated former Representative Benny Abante's PDAF from 2007 to 2010. Ito ha, April 22, 2019. And their findings found the anomalies to the tune of 189 million. The said 189 million PDAF of Abante funded fake NGOs and foundations owned by his pastors were the recipients of various assistance and services is either unknown or unlocated, and the documents disclosed is either fake or questionable. Hala? Is it true that up to this date ay wala pa talagang case filed against Abante, but soon to be wrapped up for filing because hindi lang naman siya ang solon na involved sa PDAF scam na hanggang ngayon ay under investigation pa? But as per COA's report, malinaw ang korupsyon na ginawa ni Abante sa kanyang PDAF. Kung ikaw ay may aral na tao, alamin mo at magbasa ka. Magkaibang ahensya ang Ombudsman at Commission on Audit. So, tignan natin ha. So, ito. Table 4 releases from PDAF, VILP, and other sources from year 2007 to 2009. Kaya ano dito, Abante Bienvenido Jr. M. Manila 6 NCR. Ito. Ala, total hard. 189.5080 million. Tapos, remarks. Hala, my goodness. Out of 1,573 beneficiaries, only 60 confirmed their attendance at the livelihood of training and seminars. On the other hand, 73 other beneficiaries are unknown or have moved out from their given addresses. Considering, however, the questionable status of these transactions, the trainings attended to by 60 beneficiaries may have been funded from other sources. Allah! Ano to? Oy, remarks, grabe. So, ito. Hala. Nako po. Totoo kaya ito, mga kabibi? So, maghintay-hintay tayo kung ano ang maging reaksyon or ano ang komento ni, Benny Abante dito. Diba? Hindi naman, pabigyan natin ng chance si Congressman Benny Abante kung totoo ba itong mga kabibig. So, ito, another video ang aking share sa inyo kung saan, trending si Congressman Benny Abante. Oo, wait for our kabibig. I-share ko sa inyo kung maniniwala ba kayo sa mga video ito. Well, in fact, hindi naman to AI kasi pagbumuka ni Benny Abante ang nandito sa video ito. Okay, let's watch this one. www.philippinego.com ay 208 ang negosyo na meron si Pastor. Take note, ang minimum na sahod ng mga congressman base sa www.philippinego.com ay 285,800. Ito lang pala ang minimum na sahod ng isang congressman. 285,000 more. Pero bakit ang yayaman pa? Bakit ang kikinang ng kanilang mga kamay, ng mga kanang leeg? Bakit ang dadaming mga mamahaling sasakyan? 13 pesos lang per month. Maximum naman ito ng 326,681 pesos. Meron ding relo na Rolex si Pastor Abante na nagkakahalaga ng $18,995. Sale price, 56 ang palitan ng dollar ngayon. Aabot ang relo na ito ng 1,063,720 pesos. Kung meron kang sahod na 200 plus or 300,000 pesos, paano ka makabili ng ganito? Baka may mga businesses si Benny Abante, kabibi. Oo nga, baka businessman ito sino ba to? Si Benny Abante. Pesos. Titignan ko pa sana kung ano pa ang koleksyon ni Pastor pero nakalak na ang Facebook account niya. Nag-lock Next na. naman si Congressman Rolando Valeriano
Patik pilit na Aquanaut Jumbo, presyo $139,995. Hala. I-times natin sa 56. Ang relo na ito ay aabot sa mahigit na 7 million Hala. 800 Ang yaman, 7.8 million. Tapos ang sahod hanggang 200,000 to 300,000. Paano sila nakakuha ng ganun? Paano sila nakabili ng mga ganun kamamahaling mga relo? 39,720 pesos. At nung sinubukan ko ring tignan ang Facebook account ni Congressman Roland CRV Valeriano, deleted na ang hearing ng Committee on Good Government kahapon na kung saan ay suot niya ang relo na ito at naka-off na ang comment section at pinagdidelete ang mga comments. Ito na lang ang natira. Hoy, isa ka ring kawatan sa kaban ng bayan, isa kang demonyo sa lupa. Hala. Komento pa ng mga gigil na mga netizen sa mga congressman na panay kupit. Bakit ka naka-bulletproof? May aambos ba sa'yo? Yumaman ka lang, bulletproof na? Hala. Mahina ang kita sa pagiging mangangaral daw ng salita ng Diyos. Pumasok sa maruming politika para magpayaman. Eh di wow, ikaw talaga atras abante. Sakit no? Budget ng Pinoy hanggang 64 pesos meal per day. Huwag kumain na kung ano-ano. Noodles lang daw at kape. Pero silang swelduhan ng taong bayan, minamani-mani lang ang milyones, pangborloloy lang sa katawan. Correct. Ang mga kongresista, yumayaman mula sa pera ng bayan. Yan ang masaklap na katotohanan kasi ang mga tao mabibili lang sa 500 o 3,000 na presyo Correct. kada eleksyon. Pero magugutom naman sa 3 taon hanggang 6 na taon. Correct. Ang perang pinamumudmod sa Totoo ka, bibig, no? Grabe sila. Nako, it's time na talaga na magigising tayo. Magising na tayo. Parang pinagloloko lang tayo. Kailangan na nating humingi ng transparency report sa mga congressman, sa mga senador, sa presidente, sa vice president. Lahat na nakaupo. Kasi hindi tayo aasenso kung hanggang 3,000, 5,000, titiklop na tayo hanggang ayuda. Kailangan makisali din tayo. So yun lang mga kabibigan, ating latest libak-libak for today. Grabe, milyones ng pinag-uusapang pera ang yayaman nila. No? Bakit sila nag-lock profile kung hindi guilty? Mga kabibig, kung ako, no, kung pera ko talaga ang pinagbili sa mga relo, sa mga magarang sasakyan, hindi ako mag-lock. Ipakita ko talaga sa kanila na mayaman ako. Marami akong businesses, di ba? Magpas ako ng salin. Oh, takot naman nila. Baka, tingnan nyo, sila si Harry Roque, hinahanapan nila ng, nasaan salin mo, yung mga negosyo, pero sila pala may mga tinatago. Yung mga kabibig, nakakahiya. Ganun na ba ang mga politiko ngayon? Nung umupo si Bongbong Marcos, no, nagsilabasan ang ganitong mga questionable na mga pera ng mga politiko. Parang ini-enjoy nila ang freedom nila ngayon. Ano bang meron sa BBM government na kung saan parang super nag-swimming sila ng korupsyon ngayon. Ang enjoy nila, no? Kumpara noong Duterte, parang takot na takot sila. Alam yun na, kamay na bakal. Pero ngayon, kamay na malampot. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.